Talakayin ang katotohanan at tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wan naqsi minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. At katiyakan kayo ay aming susubukan sa mga bagay na tulad ng pangamba at pagkagutom, pagkalugi sa hanapbuhay o pagkawala ng kayamanan, pagkawala ng buhay, at pagkawala ng bungang kahoy. Datapwat magbigay ng magandang balita sa mga matimtiman sa pagbabata. Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Na kung sila ay nakaranas ng kapinsalaan o pagsubok, ay nagsasabi, katotohanan kami ay pag-aangkin ni Allah at sa Kanya kami ay magbabalik. Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sila ang mga tumatanggap ng salawat, mga biyaya at kapatawaran at ng habag mula sa kanilang Panginoon, at sila ang tunay na napapatnubayan. Assalamualaikum sa mga kapatid na mga Muslim, at sumainyo ang kapayapaan sa mga kababayang Kristiyano na nakikinig po sa ating paluntunan sa hapong ito, ang talakayin ang katotohanan. Tayo po ay muling magsama-sama sa loob ng isang oras sa pagsagot ng mga katanungan patungkol sa ating pananampalataya, ang relihiyong Islam. At sa muli po, ang inyong maging lingkod sa hapong ito, Brother Khalid Sanchez. Isang oras po na pagsama-sama. Ngunit bago po dyan, ay nais ko po munang bigyang daan ang ating mga panawagan, na kung saan po ang ating tanggapan, ang Mindanao People Dawah Association, ay patuloy pa rin po sa kanyang pamamahagi ng Islamikong babasahin. Ito po ay walang bayad, libre po yan. Ang ating tanggapan ay matatagpuan sa panulukan ng Roales at Sinswat Street, dito po sa lungsod ng Cotabato. Sa mga kapatid po natin, sa mga kababayan po natin na nais magsaliksik patungkol sa pananampalatayang Islam, kayo po ay aming inaanyayahan na dumalaw o bumisita sa ating tanggapan. Yan po ay bukas tuwing araw ng Lunes hanggang araw po ng Biyernes, 1:00 o 9:00 hanggang 5:00 po ng hapon. At maging sa araw ng Sabado, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, ang atin pong tanggapan ay bukas po yan. Para po sa mga kapatid natin, sa mga kababayan na nais mag-aral o magsaliksik sa pananampalatayang Islam. At ang atin pong hotline number na maaari nyo pong padalhan ng katanungan ay ang 0915-5063-652. Uulitin ko po, 0915-5063-652. Isa pa, 0915-5063-652. At kasama ko rin po sa hapong ito ang aking mga tagabasa, ang mga kapatid natin sa grupong Ulul Albab. Una sa lahat, andito po si Brother Al-Qaqa. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Chapter 39 verse 18.
sa mga kapatid ko pong mananampalataya, binabati ko po kayo, sumainyo nawa ang kapayapaan, at sa mga kapatid ko pong mga Kristiyano na nakikinig sa araw na ito, magandang hapon po. Sa araw na ito, muli tayong magsasama-sama sa loob ng isang oras upang talakayin ang mga mainit na talakayan. At sa araw na rin po na ito, kasama ko na rin ang aking mga kaibigan, si Haji Lolo at si Brother Isha. King. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qul jahal haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqan. Assalamualaikum warahmatullahi taala jami'an wa barakatuh. Hindi marinig. Kung hindi marinig, dito ka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul jahal haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, at unang-una po sa lahat, purihin po nating naway ang dakilang tagapaglikha ng gumawa ng langit at ang lupa na siyang nag-iisang tunay na Diyos, at magpapasalamat po tayo ay dahil nabuhay po tayo ngayong araw na ito, at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway sumainyo naway ang kapayapaan. Okay. Ulitin mo bro, 1 minute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Chapter 39 verse 18. Sa lahat po ng nakikinig sa araw na ito, binabati ko po kayo sa mga mananampalataya kong kapatid, sumainyo nawa ang kapayapaan at magandang hapon po sa mga Kristiyano. Okay. Yun po ang aking mga tagabasa sa hapong ito. At kami po ay labis na nagpapasalamat sa dakilang tagapaglikha, no? At tayo po ay patuloy pa rin sa ating palatuntunan, sa ating pagdadawa on air. Yes. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa mga kapatid natin na sumusuporta ng ating radio program. Nakikinig po sa hapong ito yung isang kapatid natin, si Brother Engineer Nuruddin Bila, no? Siya po ang nagbayad ng ating isang buwang palatuntunan dito po sa ating radio. Ako po ay nagagalak, nagpapasalamat sa Allah kapatid dahil sa kabila ng mga pagsubok, no, na ating dinaranas sa ating buhay, lalo na sa iyo, ay hindi mo pa rin makakalimutang tumulong sa da'wa. Alhamdulillah. Alam mo kapatid na Al-Kaka, no, Brother Lulo, ito yung mga taong tunay na walang tunay na gumugugol, no, sa landas ng Allah. Dahil sa kabila ng mga problema na dumarating sa kanya, ay hindi pa rin nalilimutan ang pagbibigay ng paggugol, no, ng kanyang kayamanan para sa da'wa. In fact, may mga tao na kapag dumarating sa kanila yung sakuna, problema, nagiging daan ito para hindi na magbigay o gagastos, gugugol sa landas ng Allah. Tama bro. Yes. Kaya nakakatuwa, no, at nakakabilib isipin itong mga taong sa kabila ng kanilang mga problema ay hindi pa rin malimutan ang tumulong, gagasto, gugugol sa landas ng Allah. Hindi pa rin nakakalimutan. Alam mo kapatid, nais ko lang i-share sa iyo itong sinabi ng dakilang tagapaglikha sa banal na Quran. Ano ba ang kahalintulad ng isang taong gumugugol, gumagasto ng kanyang kayamanan sa landas ng Allah? Ano ba ang kahalintulad nito? Ito, pakinggan mo kapatid ang sinabi ng dakilang tagapaglikha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ganito po ang pinakamalapit na kahulugan. Ang nakakatulad nila na gumugugol ng kanilang kayamanan sa landas ni Allah ay katulad ng isang butil. Ito ay tumubo ng 7 busal at ang bawat busal ay may 100 butil. At si Allah ang nagpaparami sa sinumang kanyang maibigan. At si Allah ay puspos ng panustos sa pangangailangan ng kanyang mga nilikha, ang ganap na maalam. Inihalin tulad pala, kapatid na Al-Qaqa at Brother Lulu, itong paggasto mo, paggugol na iyong kayamanan, inihalin tulad ito sa isang butil na kapag ito'y tutubo, magkakaroon ng 7 sanga. At ang bawat sanga magkakaroon ng 100 butil. Can you imagine? Ang isang gawaing o isang good deed, no? Yung paggasto mo sa landas ng Allah. Ang kapalit pala nito ay 700 times reward galing sa dakilang tagapaglikha. No? At of course, alam natin ang Allah hindi nagsisinungaling. Ngayon, ang tanong, sino ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa mga bagay na ito? Sino ang magbigay? Ito, idudugtong lamang natin ang susunod na talata. Alamin natin kung sino ang magbibigay sa iyo ng gantimpala, kapatid, sa pagbibigay, sa pagsuporta, sa paggasto, sa paggugol sa landas ng Allah. Iqra. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذيا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. At ang mga gumugugol ng kanilang kayamanan sa landas ni Allah at hindi naghihintay ng kasunod na ang kanilang bigay ay marapat na alalahanin, maging ang pagpaparinggan, ang kanilang magiging ganti ay nasa kanilang Panginoon. At sila ay walang dapat pangambahan at hindi sila magkakaroon ng kalumbayan. Napakagandang talata po na sinabi ng dakilang tagapaglikha. Ang naghihintay sa taong gumagasto, gumugugol ng kanyang kayamanan para sa landas ng Allah. Si Allah pala, kapatid, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa kanya. After all, no, sa lahat ng mga pagsubok na dinanas niya sa kanyang buhay, maaring sa isang salita lang ng Allah, ang lahat ng iyon ay mawawala. Tama. Sapagkat walang imposible sa kanya, sabihin lang niya, kum fayakun. Diba? Be and it is. Sabihin or mangyari at mangyayari. Kaya nga sabi ng Allah, wabashiris sabirin, magbigay ng magandang balita sa mga matimtiman. So kailangan lamang natin ang magsabar at pagkatapos ng lahat ng ito ay gantimpala o magandang balita ang inilaan ng Allah. Ako'y lubos na humahanga sa mga taong sa kabila ng kanilang mga pagsubok ay hindi pa rin nalimutang gumastos sa landas ng Allah. Sa hapong ito ay kasama po natin ang isa sa ating mga kapatid na galing pa ng malayong bayan, no? Galing siya sa Al-Kubar ba, kapatid? Al-Kubar, no? Sa isang Islamic center. At siya ay naparito upang
magbigay ng konting makasama natin, of course, no, masaksihan yung ating mga dawa. Yes. Bigyang daan mo natin bago natin umpisan ang pagsagot ng mga katanungan, mangyaring pabatiin muna natin ang ating kapatid na ito. Tama po. Nagaling pa Tama. siya sa no, kapatid? Okay. Oh, bumati ka kapatid? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sa lahat ng kapatid nating Muslim at sa lahat ng mga hindi mananampalataya. Yan. Isang malamig na hapon po sa inyong lahat. Yes. Ako po si kapatid na Al-Isha mula po sa Saudi Arabia. So, bakasyon po ako dito and dinalo ko yung mga brothers natin. At alhamdulillah, after 2 years na nawala ako dito, patuloy pa rin yung kanilang pagdadaawa. Despite the fact na alam naman natin na medyo challenging yung pagdadaawa dito sa area natin, dito sa Cotabato City. Hindi katulad dun sa Saudi na although yung pagdadaawa dun medyo mas magaan sapagkat ang nakakamulatan ng mga kapatid nating hindi mananampalataya doon ay yung talagang gawain ng isang tunay na Muslim. So inshallah mga kapatid, sa lahat ng mga tumutulong, sa mga kapatid na tumutulong para sa landas ng Allah, ang masasabi ko lang po sa inyo ay dyan sa kalakaran, ang Allah na pong bahala sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, salamat brad. Yan si brother Isha, no? Isha. Kapangalan niya si Nabi Isa. Alayhi salam. Isa, no? Alayhi salam. Al-Masih. So, kasama natin siya sa pagsagot ng mga katanungan mula po sa ating mga tagapakinig sa hapong ito. So, ready na kayo? Yes, Ready Ready na. So, dahil handa na yung ating mga tagabasa, umpisa na natin ang laban, no? Umpisa na natin unang katanungan. Okay, mula po kay Texter 612, good pain sa inyo. Itanong ko lang kung sino ba talaga ang tunay na Panginoon. Okay. Napakagandang katanungan, Brother Yes. Isha. Tinatanong niya kung sino ba talaga Yung ang tunay na Panginoon. Panginoon. Sasagutin natin yan, Yes. hindi ayon sa ating bibig, no? Opinion. Kasi kung sabihin ko sa iyo kapatid na si ganito o si ganyan ang tunay na Panginoon, lumalabas na yan ay gawa-gawa ko lamang, no? Yes. So, basahin natin ito ayon sa sinabi ng ilang tagapaglikha. Okay, ito ang sinabi niya. Iqra. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ. Yan. Okay. Ganito ang pinakamalapit na kahulugan. Yes. Siya, Mhm. si Allah, ang tunay ninyong Panginoon. Yun. Napakatumpak, no? Yes. Rabbukumul haq. Yes. Fadhalikumullahu rabbukumul haq. Yun, may hak. Yes. Siya, si Allah, ang tunay ninyong Panginoon. Baka may iba pang tunay na Panginoon, Brother Isha. Baka may kilala pa kayong tunay na Panginoon dyan. Ang tanong ng ating tagapakinig, sino daw ba ang tunay na Panginoon? Yes. Sabi po sa banal na Quran, si Allah daw po, siya ang tunay na Panginoon. Yes. So the fact na siya ang nagsabi nito, abay walang Siya talaga. diskusyon. Yes. Di ba? Walang diskusyon dyan It is sapagkat unquestionable. yes, ang Allah mismo ang nagsabi nito. Pero kung ang nagsabi nito is ako lang, Yes, uli hindi kayo, ka yung tao hindi lamang. ito kapanipaniwala, no? Yes. Kung ang nagsabi nito ay si Brother Isha, hindi ka panipaniwala yun. Pero dahil ang Allah mismo ang nagsabi, Yes. wala nang diskusyon. Automatic. Yun, siya ang tunay na Panginoon. Alam natin na marami ang Panginoon. Maraming pinapanginoon ang tao. Ngunit, ang tunay na Panginoon ay isa. Tama. At yun ay walang iba kundi si Allah. Yes. Yes, nag-iisa yun. Maging sa iba pang talata ng banal na Quran ay ipinag-utos rin o sinabi rin kung sino yung Panginoon na dapat nating sambahin. Tingnan nyo ha, sa ibang talata ng banal na Quran, nag-iikot tayo, no? Oh. Pero marinig din. Sa ibang talata ng banal na Quran ay meron ding sinabi,
ito bang Panginoong ito, itong tunay na Panginoong ito, dapat ba nating sambahin ito o hindi natin siya sambahin? Ayan, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. Sa pinakamalapit nitong kahulugan, Okay. o angkan ng Israel, sambahin ninyo si Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Yan. Ang nagsabi niyan na sinabi rin ng Allah ay si Jesus Christ, di ba? Yes, tama. Wakala, Isa Masihu ya Bani. yan. Yes. Sabi ng Mesiyas, sabi niya, o angkan ng Israel, sabi Yes. niya, si Allah, siya ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Inyong Panginoon. So yung tunay na Panginoon, Brother Isa, na si Allah, ito pala yung Panginoon na gustong ipasamba sa atin ni Jesus Christ nung siya ipinadala doon sa bayan ng Israel. Hindi ako Yes, nagkakamali, tama. bro. Sinabi rin ni Propeta Israel, ni Jesus sallallahu alaihi sa Biblia, nung sinabi niyang bayang Israel. Yes, ang Diyos Exactly. niyo, Diyos Ay, ng isa. ito, basahin natin. Yes, sa Marcos 12, Oh, talatang 29. sige. Basahin po At natin. sumagot si At Jesus. sumagot sa Jesus, ito ang pinakamalagang utos. Pakinggan ninyo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay siyang iisang Panginoon. Ayan. Yes. Yung Panginoon, sabi ni Jesus Christ, sabi niya, pakinggan niyo Israel. Yes. No? Tugmang-tugma, Brother Isa, doon sa Arabic na Bakit kayo nag-echo tayo, brother? Sana eh. Mayroon ba kayong nilagay sa tenga na monitor? Yan, ilayo nyo lang ng konti. Yan, yan kasi nag-echo eh. Okay. Layo ng konti. Okay. Okay na. Yes, yes. So sabi ni Jesus Christ, nag-echo pa rin. Patayin mo na lang kayo, Brother Lulu, para wala nang mag-echo. Sinasabi ni Brad. Oh, yan. Yan na. So, sabi niya, Ya Bani Israel, o angkan ng Israel, sabi niya, sambahin niyo si Allah. Siya ang Aking Panginoon. Yan, inaayos natin. Yes. Okay na? Okay. So, ganun din sa Biblia, Marcos 12:29, Yes. at sumagot si Jesus, angkan ng Israel, sabi niya, pakinggan niyo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos ay isa. Yes. Meron siyang sinasabing Panginoon kasi Mali gumamit siya. siya ng salitang atin. Atin. Yes. So meaning siya, Sinasama pati niya sarili niya. sinasama yung sarili na may Panginoon pala siya. So, brother or texter 4612, yun po ang aking o aming kasaglatan. Next question. Okay, mula po kay Texter 132. Salam. Totoo bang nakapag-usap ng personal at nakita ni Nabi Moses o di kaya si Musa, si Allah? Ang tanong niya is, totoo ba na nakapag-usap ng personal Yes. Propeta Musa alayhi si Propeta Musa Moses alayhi Musa. salam, si Musa alayhi salam, nakapag-usap ng personal sa Allah at nakita niya daw ba ito? Yun ang kanyang katanungan, no? Yes. Well, ang sagot po dyan, kapatid, nakapag-usap sila, pero hindi personalan. Kita niyo basahin natin ang sinabi ng Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا
فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. At nang si Moses ay dumating sa oras at lugar na aming itinalaga, at ang kanyang Panginoon ay nangusap sa kanya, siya ay nagsabi, O aking Panginoon, ipakita ninyo sa akin ang iyong sarili upang ako ay makamalas sa inyo. Si Allah ay nagwika, Ako ay hindi mo mamamasdan, datapwat tumingin ka sa bundok, kung ito ay patuloy na nakatindig sa kanyang lugar, ako ay iyong mamamasdan, kaya't nang ang kanyang Panginoon ay magpamalas ng kanyang kaluwalhatian sa bundok. Ito ay gumuho, nang naging pino, alikabok. At si Moses ay napahindusay, na walang malay sa pagkasindak. Nang siya ay nagbalikan ng ulirat, siya ay nagsabi, ang kaluwalhatian ay sumainyo. Ako'y nagbalik sa loob ninyo sa pagsisi, at ako ang una sa mga sumasampalataya. Ay, napakaliwanag siguro nung binasa. Yes. No? Dumating si Musa alayhisalam or Moses, Si Moses. doon sa lugar kung saan nag-usap sila ng dakilang tagapaglikha ng Allah. At nirequest pa pala ni Musa, no, na pwede bang makita kita? Grabe, no? Natindi, ha? Diyos ang kanyang request. Kausap niya si Allah. Ano ang sagot ng Allah? Hindi mo ako makikita. Pero sabi niya, tingnan mo itong bundok. Yung bundok. Kung nakatindig pa yan, no, sa kanyang lugar, nagpakita siya ng kapangyarihan ng Allah. Kapag nandyan pa yung bundok na yan, makikita mo ako. Pero anong nangyari? Nung nagpamalas ang Allah ng kanyang kaluwalhatian, Yes. ano ang nangyari sa bundok? Napino, napulverize. Yung bundok, isipin mo lang mapulverize. Naging alikabok. No? Isang bando nga, mahirapan yung construction. Sa tindi ng pagkatakot ni Musa alayhisalam, ay nawalan siya ng ulirat. Nagiging unconscious siya, na-collapse. Ikaw ba naman sa harap mo mismo magiging alikabok yung bundok Sino ba naman ang hindi matatakot nun? Tama, no? Di ba? Makakita ka nga lang ng ipo-ipo. Sobra-sobra na ang takot natin doon. Makakita ka lang ng bagyo. Di ba? Pero itong bundok na napulverize, wala pa nakakita nito except Musa alayhisalam. Siya pa lang. Kayo nakakita na kayo ng bundok na napulverize? Wala pa, di ba? Grabe, ano kaya yung itsura nun? Nagpamalas ng kaluwalhatian ng Allah, at sabi niya, kung andyan pa yung bundok na yan, makikita mo ako. Ang problema kasi napulverize. So ibig sabihin, sabi ng Allah, hindi mo ako makikita. So nag-usap sila nakapag-usap sila. Pero hindi ito personal. Sapagkat paano mong masabing personal, hindi nga niya nakita. Parang ganito sa atin. Maaari tayo mag-usap through cellphone, pero hindi mo ako makikita. Hindi personalan yun. Kasi hindi nakapagkita Hindi nagkita di ba? So, ganun pala ang dakilang tagapaglikha. Sa banal na Quran, wala palang maging si Musa alayhisalam, although siya'y nakipag-usap sa Allah, ngunit hindi pala niya ito nakita, kapatid. Alamin natin nga sa Biblia, kung nakita ba ni Moses yung Diyos nung siya ay nakipag-usap. Alamin natin ito. Isang talata sa Biblia ang aking babasahin. Ganito. Sa Exodus 3, talatang 6, ganito ang pagkasabi. Bukod dito ay sinabi, Ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. Kita mo, kapatid na Isa, nagtakip siya ng kanyang mukha. Ano ang purpose at bakit tatakpan niya yung kanyang mukha? Sapagkat sabi niya, siya'y natakot na tumingin sa Diyos. In short, hindi
hindi niya ito nakita. nakita. Yes. Ayon sa Biblia, hindi pala nakita sapagkat nagtakip nga ito ng mukha, no? Kasama na ang mata doon. Ayon sa Biblia, sa talata niyon. Ngunit nakapagtataka, totoo ba talagang hindi nakita ni Moises ang Diyos na iyon? Ayon sa Biblia. O, ayon sa Biblia. Alamin natin nga, ganito naman ang sinasabi sa isang talata ng Exodus pa rin, no? Ito po ay nasa 24 talatang 9 hanggang 10. Ganito ang pagkakasabi. Nang magkagayoy sumampa si Moises at si Aaron, si Nadab at si Abiud, Yes. at ng 70 ng mga matanda sa Israel. Mapagkarami naman. Yes. At kanilang nakita ang Diyos ng Israel. Kita mo? Nakita pala yung may karugtong. Oh. At mayroon sa ilalim ng kanyang mga paa na parang isang yaring lapag na batong zabero at paris din ng langit sa kaliwanagan. Nakita pala nila Moises kasama yung mga matatanda ng Israel ang Diyos. Abay, kung titingnan mo, kukontra siya doon sa unang talatang binasa natin, mga kapatid. Hindi niya nakita doon eh. Pero pagdating dito, nakita pala nila. At hindi lang si Moses, kasama yung 70 na mga matatanda ng Israel. Nakita nila, Diyos hindi, no? O, so, tingnan pa natin sa iba pang talata ng Biblia. Kung totoo bang ang Diyos ay nakita o ang Diyos ba ay nagpapakita? Itanong natin nga kay Jesus Christ. Punta tayo sa Brother Isa. Itanong natin kay Isa, kay Jesus Christ. Sa aklat ng Juan. Take note nyo mga kapatid ha. Yes. Itanong natin kay Jesus Christ kung ang Diyos ba ay nagpapakita. Jesus Christ na may sumagot, ha? Tanungin natin siya. Juan 5 talatang 37, ganito ang sabi. Si Kristo ang sabi. At ang Ama na nagsugo sa akin, ang tinutukoy niya kapatid na Isa, yung Diyos. Ito rin yung Diyos ni Moses ang tinutukoy niya. No? At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatutuo tungkol sa akin. Kailanman ay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Nagbigay ng patutuo si Kristo na hindi narinig, ni hindi rin nakita yung kailanman. Gumamit siya kapatid na Isa ng salitang kailanman. Ever since. At ang kausap niya dito, of course, yung mga tao sa kanyang kapanahunan. Yes. Lulusot pa dito yung mga pastor eh. Lulusot pa yan. Kasi sabihin niya, of course, yung mga tao sa panahon niya, hindi nakita. Dahil sa panahon sa panahon ni Moses, di ba? Abay, kukontra naman ito doon sa isang talata na sinabi ni Kristo na ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Kontra siya, di ba? O ano ba talaga? Nakakita o hindi nakakita? Yun ang sabi nila. So, ngayon, lumalabas na parang nagkukontrahan ang Biblia, di ba? Yes. Alamin pa natin sa iba pang talata ng Biblia kung talaga baka sa panahon ni Kristo hindi siya nagpakita, Yes. or sa panahon lang ni Moses nagpakita. Or sabihin na natin hindi talaga siya magpapakita, no? Alamin natin kung ang Diyos ba ay may pagkakataon ba na ang Diyos ay magpapakita talaga o hindi talaga siya magpapakita. Ayan. Ito mas maganda, basahin natin, ipabasa natin kay Brother Alcaca. Ito, basahin mo Alcaca. Alamin natin ito kung ang Diyos ba talaga ay nagpapakita. Sa unang Juan 4 talatang 12, Yes. ikro.
Sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. Kita mo, ang gandang talata, Brother Isa. Sapagkat nagsabi siya o ginamit niya yung salitang sino man. Yes. Sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. Yes. May diin. May diin. O, sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. Kaya ang nakapagtataka, sino pala yung nakita ni Moses at 70 matatanda ng Israel? Sino yung nakita nila? Sino din yung Moses na tinutukoy? Oo, kasi sabi ng Juan 4.12, unang Juan 4.12, Hindi. sino man ay hindi nakakita kailanman. Kailanman. May salita pang kailanman, no? Sa Ano yung Diyos. sa ibang talata? Ibig sabihin, mula noong una hanggang sa panahon natin, kailanman at sino man, walang nakakita So malamang ano yun? sa Diyos. From start to ending. Yes, of course. Yun ang tinutukoy ng talata eh. Maliban na lang kung ito'y hindi naintindihan ng nagbabasa. Malinaw yung pagkakatagalog, Brother Isa. Yes. At kahit yung bata, maintindihan niya ito. Kapag sinabing sino man, walang exception doon. At kailanman. Kailanman. Sino man At ay kailanman. hindi nakakita kailanman sa Diyos. Grabe. So, ibig sabihin, sa araw ng resurrection, hindi nila makikita yung Diyos nila, bro. Sa ano, dito sa lupa, di ba? Hindi makikita. Yung dito ka Sa pa. Biblia, yung sa mga... Oo, ayon sa mga Biblia. Ngunit paano yan bro? Sa ibang talata, sinabi naman na may nakakita sa... Eh, meron pa nga nakipag-wrestling eh, sa Diyos. Oo. O, di ba? O, tingnan mo ito. Open mo. Tingnan mo ah. Sige, basa, Brother Lolo. Genesis 32 verse 70. At sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. Sa 28, at sinabi niya, hindi sa tatawagin Jacob ang inyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. 29. At siya ay tinanong ni Jacob at sinabi, ipinamamanhik ko sa iyo, sa iyong sabihin mo sa akin ang inyong pangalan. At kanyang sinabi, bakit nagtatanong ka sa aking pangalan? At siya ay binasbasan doon. At tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Panel, sapagkat Peniel, sapagkat aninya'y nakita ko ang Diyos ng mukad at naligtas ang aking Ay, buhay. kita mo si Jacob. Sabi niya, sa 30, at tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Peniel, sapagkat anyay nakita ko ang Diyos ng mukhaan. Nakita niya face to face. Eh, ano ba talaga ang totoo dito? Sa kabilang talata po ng Biblia, sabi, sino man ay hindi nakita ang Diyos kailanman. Kailanman. Oo. Tapos, pagdating kay Jacob, aba, Kita niya. nakipag-wrestling pa siya, brother, ha? At nanalo pa siya. Oo, natalo niya ang Diyos, ha? Grabe. Tapos, nakita niya, ha? Itong mas matindi, malupit ito. Eh, si Jacob, isang beses lang niyang nakita Ang Diyos. ang Diyos. Oo. Oo. Isang beses lang yung nakita niya, di ba? Pero ito, malupit. 2 beses niyang nakita ang Diyos. Si Jacob pa rin. Hindi na si Jacob, oo. Sino naman si... Sino kaya ito? 2 beses niyang nakita ang Diyos. Alamin natin sa Biblia kung sino itong 2 beses niyang nakita ang Diyos. Ito, sabi niya, Unang Hari, 11 versikulo 9. At ang Panginooy nagalit kay Solomon. Si Solomon pala ito. Dahil sa ang kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na napakita sa kanyang makalawa. Twice. 2 beses nagpakita ang Diyos doon kay Solomon. At kapag isa-isahin mo ang talata ng Biblia, ay hindi lang sila Solomon, hindi lang sila Moses, Kristo. kundi andyan pa si Isaias at marami pa ang nakakita sa Diyos. Nakapagtataka, marami pala ang nakakita sa Diyos.
Tama. Ngunit bakit may binabanggit itong si Kristo at yung si Juan na wala pa nakikita sa Diyos? Gumamit Sino ka sa man diin. o kailanman. Yes, yun. Yun po ay maliwanag na contradiction ng Biblia. Kaya kung ito ang maging batayan ng iyong paniniwala, kapatid o texter 2132, Niligaw siya. maliligaw ka nito. Magkakaroon ng kaguluhan sa isip niya. Ang worst case scenario pa dyan, bro. Pag Yes. meron namang isang Kristiyano ang makabasa ng talatang yan, Oh, maaari naman siyang gumawa ng bago niyang sekta. exactly. Grabe. Sasabihin niya na, Bagong Biblia na naman. sabihin niya na ito yung relihiyon namin, ang paniniwala namin, walang nakakita pa sa Diyos kailanman. Tapos may isang sekta naman na lalabas, ang paniniwala nila, may nakakita na sa Diyos. Kita mo, nagkukontrahan sila. Bawat isang relihiyon kontra ang paniniwala sa ibang relihiyon. Bakit? Sapagkat yung pinanggalingan ng kanilang doktrina o paniniwala ay nagkukontrahan. Kaya hindi ka takataka na maraming relihiyon ang naglipana ngayon, umaakyat sa stage, dala-dala ay Biblia, Puro at Biblia. puro Biblia ang dala, at kapwa nag-aaway. Kapwa nagbabatuhan ng nag-aakusan. Kapwa nag-away. Hindi nagkakaintindihan ng paniniwala sapagkat dahil pala ito sa magkaibang o kontradiksyon ng Biblia. At wala na silang sandala nun. Pag Yes. nagkaroon ng contradiction, wala na silang Oh. authentic na book Correct. na pwedeng puntahan. Hindi katulad sa Oh. Quran, na pag merong hindi natin napag-unawaan, Yes. Oh. pwede tayo pumunta Yung sa kanyang Arabic original. Oh, sa Ang- original form. Ang tawag dyan, kapatid, ay nagkakaroon ng hidwaang pananampalataya. Nagkakaroon ng hidwaan. Yes. Nagkakaroon ng hidwaang pananampalataya. Bakit? Sapagkat iba yung sinasabi ng isa, iba rin yung sinasabi ng isang relihiyon. So nagkaroon sila ng hidwaang pananampalataya. So alamin pa rin natin sa kanilang Biblia kung makakapasok ba sa paraiso itong mga relihiyong nagkaroon ng hidwaan ng kanilang pananampalataya. O, kita nyo ha, pakinggan yung maigi. Alamin natin sa Biblia ninyo kung kayo ba na mga bawat relihiyon o itong mga relihiyong ito na nagkaroon ng hidwaang pananampalataya, nagdidebate sapagkat magkaiba ang kanilang pananampalataya pero isa lang ang source ng kanilang Biblia. Biblia lang. Nagamit ba tayo? Makakapasok ba ito sila sa kanilang tinatawag na kaharian ng Diyos? Itong nagkaroon ng hidwaang pananampalataya. Ito, basahin natin, basahin ko. Sa aklat ng Galatias 5 talatang 19 hanggang 21, ganito ang sinasabi. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang mga ito. Pagkikiapid, karumihan, kalibugan. Naku, maraming malilibog dyan. 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pangkukulam. Mga pagtataniman. Mga pagtatalo. Yun. Mga paninibugho. Mga pagkakaalitan. Mga pagkakampi-kampi. Mga pagkakabaha-bahagi. Mga hidwaang Yun. pananampalataya. Yun. Kuhang-kuha yung Yes. talata, no? 21. Ito ang sabi. Mga kapanaghilian, may karugtong pa eh. Yes. Mga paglalasing, naku, mga kalayawan, at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo. Tulad sa aking pagpaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Yun. Hindi pala ito siya. Itong mga Yes. nagkakaroon ng hidwaan pananampalataya, iba't ibang relihiyon, Wala nang kapwa sila, hindi pala sila makakapasok sa kaharian ng kanilang Diyos, sabi ng kanilang Biblia. Pati yung paglalasing, bro. Oh, of course. Eh, paano na lang yung tuwing araw ng Ay, yung Pasko? pare, yan ang numero nung lasinggo eh. Eh, paano nitong araw ng Bawat Pasko? mesa. Yung araw ng Pasko. Yes, lahat yun. Hindi makakapasok sa kaharian ng kanilang Diyos. Yun ang sabi ng kanilang Biblia. Buti na lang tayo, pinagbabawal sa atin yung pag-inom. Yes. Okay. So, yun po ang aking o aming kasagutan. Next question. Okay, mula po kay Texter 136. Kung mag-Muslim ba ako
ay buburahin ng Allah o di kaya buburahin ng Diyos ang aking mga kasalanan. Yes. Maganda ito, bro. Alam mo kapatid na nagtanong, hindi lang buburahin ng Allah ang iyong kasalanan. Tandaan mo, kapag ikaw ay isang Kristiyano at ikaw mag-Muslim, hindi lang buburahin ang iyong kasalanan, kundi tatanggapin ka pa sa paraiso ng Allah. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. Yan. At kung nagsisampalataya lamang ang angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano kay Allah at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad at umiwas sa kasamaan, kasalanan sa pagtataguri kay Allah ng mga katambal o anak, katotohanan, aming buburahin ang kanilang mga kasalanan at sila ay tatanggapin namin sa halamanan ng kasiyahan sa paraiso. So, Ayun, ibig sabihin, buburahin. napakaliwanag doon. Yes. Buburahin, tatanggapin pa Tatanggapin sa sa paraiso. paraiso. Yun ang maganda. Ibig sabihin, may plano siyang mag-Muslim, mag-shahada. Siguro. Malamang, no? Yung ang masasabi ko dun yan, no? Yes. Kay Texter, Oo. na kung Dapat brother is- or sister ka man, Mm. kung brother or sister naman, Yes. huwag mo nang antayin. Kumbaga, huwag mo nang antay na abutan ka ng kamatayan kasi mahirap yun. Pumunta na lang sa center Pumunta ngayon, natin. pwede, gusto mo, tumawag ka para on air yung pagsyahada mo. Yes. Marinig ng mga brothers and sisters natin. Para makuha mo na yung gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mabura ka agad ang kasalanan. Yes. Bukas yung sender, na yung si Brother Khalid, Yes. lahat bukas. Nag-aantay kami sa'yo, lalo ng Allah, nag-aantay sa'yo. Okay, mashallah. Yun po ang aming kasagutan, ha? Oh, next question. Okay, mula po kay Texter 213. Good PM. Totoo ba na ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa tingin ng Diyos? Yun. Mula po kay Texter 213. So, ang tanong niya is, Totoo po ba Equality. na ang lahat ng tao ay pantay-pantay? Ibig sabihin equality. equality? Yes. Oh, ganun ba? Magandang katanungan yan, no? Yes. Kung totoo ba na ang lahat ng tao ay pantay-pantay, sapagkat alam mo kapatid na Al-Qaqa, Yes, Brad. brother, maraming mga tawag dyan, maraming Baga sa mga tribo, actually kasabihan kasabihan. na lahat tayo ay pantay-pantay. Di ba narinig mo na yan? Di ba lagi nating naririnig yan? Yes. Lahat tayo pantay-pantay. Pantay-pantay. Lahat tayo equal, pantay-pantay. Oh, yun ang mga laging naririnig natin. Pantay-pantay tayo. Walang ano. Wala tayong pantay, pagkakaiba. pantay-pantay. Sad to say, hindi po sa lahat ng panahon ay tama yun. Yung sabi na lahat tayo ay equal. Di ba may ganun kasabihan? Lahat tayo pantay, equal, no? Hindi po sa lahat ng panahon ay tama yun. In fact, hindi nga ako naniniwala nun, kapatid na isa na tayo ay pantay-pantay. Ewan ko lang sa dalawang kasama ko ito kung naniniwala sila na tayo ay pantay-pantay. Sa Biblia, Ha? pantay tayo. Ano ang sabi mo? Kung sa Biblia pagbabatayan po natin, sabi po sa Biblia, pantay-pantay po ang tao. Sigurado ka? Oo. Kasi babasa ako ng talata sa Biblia. Hindi naman. Oo. Sabi mo, Oo. kung Biblia ang pagbabatayan, tayo ay pantay-pantay. Oo. Ito, babasahin ko sa iyo at tingnan natin kung tayo ba ay pantay. Oo. Ito, ano, may babasahin ka ba? Ay babasahin ako. Sige, basahin sa mo Biblia muna. kasi nagkukontrahan po yung talata sa Biblia. Sige, basahin mo muna. Sa mga Roma po 2, talatang 11. Sapagkat pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. Napakalinaw po. Pantay-pantay. Pantay-pantay. So, nabasa mo nga. Nabasa nga. Pantay-pantay. Pantay-pantay. Naniwala ka dyan? Ay hindi, sa Quran, sabi ng Allah, ang pinakamarangal sa kanya yung may takwa. Ibig sabihin, di pantay-pantay.
So, ibig sabihin, hindi ka niwala sa talatang binasa mo sa Biblia? Hindi. Okay. Basahin mo pa yung isang talata para maliwanagan.